Isa akong grab rider. Ang lalaking nagpahatid sa akin ay katagpo pala ng asawa ko sa isang hotel dahil dito ay, Dear Ate Vine, magbabahagi lang ako ng sama ng loob. Sana pakinggan nyo at kung sa inyo ito nangyari, ano kaya gagawin nyo? Ako si Manny, isang grab rider. Araw-araw umaalis ako ng maaga at umuuwi ng gabi. Pawis at pagod ang dala para lang maitaguyod ang aming pamilya. Kasama ko sa bawat biyahe ang pangarap na mapaganda ang buhay namin ng asawa kong si Nelly. Mahal na mahal ko siya at sa lahat ng ginagawa ko, siya ang laging nasa isip ko. Hindi ko akalain na sa isa lang sa mga biyaheng ito, guguho ang mundong matagal ko nang itinatag. Isang gabi, medyo maulan at madilim ang daan, pero tuloy pa rin ako sa paghahanap ng pasahero nang tumunog ang aking telepono. May nag-book ng biyahe. Mula sa isang kilalang lugar sa bayan, patungo sa isang malaking hotel sa labas ng sentro ng lungsod. Tinatayang mahigit 20 minuto ang biyahe. Maganda ang bayad kaya tinanggap ko agad. Pagdating ko sa pinanggalingan, nakita ko ang lalaking nag-book. Nakaayos siya, maamo ang mukha at mukhang mayaman. Tahimik lang siya nang sumakay sa likod ng aking motorsiklo. Sa Hotel Grande po, ang maikling sabi niya. Tumango lang ako at pinaandar ang sasakyan. Habang nagmamaneho, napapansin ko sa salamin na parang naiinip siya. Laging tumitingin sa kanyang relo at telepono. May kung anong kaba akong naramdaman, pero inisip ko, marahil ay may mahalagang lakad lang siya o naghihintay ng mahal sa buhay. Habang binabaybay namin ang daan, napapansin ko ang bawat bahay at ilaw na aming nadadaanan. Sa isip-isip ko, malapit na rin akong umuwi pagkatapos nito. Ipagluluto ko sana si Nelly ng paborito niyang ulam at magkukwentuhan kami bago matulog. Ang simpleng mga bagay na ito ang nagbibigay ng kulay sa aking pagtatrabaho. Hindi ko inakalang sa mismong gabing ito magbabago ang lahat. Nang makarating kami sa harap ng Hotel Grande, dahan-dahan kong pinahinto ang motorsiklo. Ang lalaking pasahero ay mabilis na bumaba, nagbayad at agad na naglakad papasok. Pero bago pa man siya makalayo, may babaeng lumabas mula sa pintuan ng hotel at mabilis na lumapit sa kanya. Nakatayo ako roon, inaayos ang aking gamit, nang biglang tumigil ang mundo ko. Ang babaeng yumakap sa lalaki, ang babaeng mahigpit na hawak ang kamay nito at hinalikan sa pisngi, ay walang iba kundi si Nelly, ang aking asawa. Ang babaeng pinaghirapan ko, ang babaeng akala ko ay nagtitiwala at nagmamahal sa akin. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Nanlamig ang aking mga kamay at tuhod. Halos hindi ako makahinga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumapit at tanungin siya kung bakit. Pero parang nakadikit ang aking mga paa sa lupa. Nakita ko ang saya sa mukha ni Nelly. Habang kausap ang lalaking iyon, ang saya na matagal ko. Nang hindi nakikita sa kanya kapag kasama ako. Ang mga ngiti at halik na akala ko ay para lang sa akin, ibinibigay pala niya sa iba. Tinago ko ang aking mukha sa ilalim ng aking helmet at salamin sa takot na makita niya ako. Dito ko napagtanto ang masakit na katotohanan. Habang ako ay nasa kalsada, inilalagay sa panganib ang aking sarili para sa aming kinabukasan. Siya naman ay nasa isang magarang hotel, masaya at payapa sa piling ng ibang lalaki. Ang bawat patak ng pawis at pagod ko ay tila naging walang halaga. Dahan-dahan kong pinaandar ang aking motorsiklo palayo kahit na parang umiikot ang paningin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o ano ang gagawin ko. Ang daan na parati kong tinatahak ay tila hindi na pamilyar. Sa bawat pagliko, sumasagi sa isip ko ang aming mga pangako, ang aming mga pinagdaanan, at ang masakit na tanong, bakit? Umuwi ako ng gabing iyon, hindi dala ang pagod lang, kundi ang mabigat na bigat ng katotohanang natuklasan ko. Sa bawat biyahe ko simula noon, hindi na lang pera at pangarap ang nasa isip ko. Dala-dala ko na rin ang alaala ng gabing yon. Ang gabing sa pagiging grab rider ko, natuklasan ko ang lihim na sumira sa puso ko